Risa, mag-usap tayo. Sinunggaba ni John ang braso ng kapatid at saka dinala sa silid nito na ngayon ay silid na niya. Ano ang pag-uusapan natin? May kabang mababa ka sa tinig ni Risa, ngunit pilit nitong tinatakpan sa pamamagitan ng pagtatry. Kailangan mo pa bang itanong? Gumuhit sa mukha ni John ang matinding galit. Matapos mong agawin ang latsakin ay nagkukunwari ka pang inosente. Wala ka talagang konsensya at hindi ako dapat magtaka dahil mana kasama mo. Wala sanang balak si John ang ibunyag ang tunay na pagkatao ni Risa, ngunit hindi na siya nakapagpigil dahil sa laki ng kasalanan ginawa nito sa kanya. What the hell are you talking about? Nagkasalubong magkabilang kilay ni Risa sa galit. Hindi ka anak ni Papa. Ang ama mo ay isang magnanakaw at rapist. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ka nagawang mahalin ni Lola at Papa. Alam kong hindi mo yun kasalanan, pero bakit gumawa ka ng kasalanan, Risa? Hindi mailarawan ang reaksyon sa mukha ni Risa sa narinig. Walang salitang lumuwas sa bibig nito nang iniwan niya. Ilang sandali pa'y pinuntahan siya ng kanyang ama. Ano namang kalokohan ang sinasabi mo sa kapatid mo, Risa? Paninitan nito. Iyong totoo. Sagot niya. Totoo ba iyong biniligtad mo sa kanya ang katotohanan? Sumingkit ang mga mata ni David sa galit. Ikaw ang hindi ko anak at hindi siya. Huwag mong ipahid sa anak ko ang putik na nakatatak sa pagkatao mo. Siya ang anak sa labas. Siya si Risa. At ako si Jonah. Ano ka ba naman, Papa? Bakit ayaw ninyo akong paniwalaan? Sira ka talaga. Kung hindi ko lang iniisip na may iskandalo tayo, ay kakaladkain kita palabas ng pamamahay ko. Bukas na bukas pagkatapos ng libing ng mama, ay lumayas ka na dito ka. Ayokong mamumroblema sa iyo ang anak ko. Saan siya pupunta? Hindi hiniwalayan ni Risa si Soren kahit sandali man lang. Iyan ang napapansin ni Jonah hanggang sa sementeryo. Nakakapit ang mga agaw niyang kapatid sa braso ng lalaking dati ay pag-aari niya. Masakit na masakit ang kanyang kalooban. Papa, bukas na bukas ay babalik kami ni Soren sa Hong Kong. Narinig ni Jonah nang sabihin niyo ni Risa sa kanilang ama. Sila na lamang naiwan sa harap ng punto ni Doña Josefa. Lahat ng nakipaglibing ay nagsiuwian na. Hindi niya napigilang huwag mapatingin kay Soren. Nagkasalubong ang kanilang mga mata at matagal bago siya nag-iwas ng tingin. Bakit naman? Gumuhit ang matinding lungkot sa mukha ni David. Kasi may iniiwasan akong tao, Papa. Ayoko ng gulo. Kilala ninyo naman ako. Tinapunan si Risa ng masamang tingin. Gustong magpanting ng magkabilang tenga niya sa galit. Huwag mong alalahanin si Risa dahil aalis na yun sa mansion. Wala na siyang lugar nun. May karapatan ako sa mansion, Papa. Kung ayaw kong umalis ay magagawa ko. Pero hindi ko gagawin dahil katulad ng impostor na iyan ay ayaw ko rin ng gulo. Sabi ni Jonah nagtagas ang magkabilang bagong sa galit. Ano ba ang nangyayari dyan kay Risa, Papa? Kunwari takang-taka to. Simula pa nung dumating kami ni Soren ay pinagdidiinan niyang siya ako at ako siya. Yan ba ang resulta ng mahaba niyang pagtulog? Siguro ay sira talagang ulo niyan. Pangunahon na para malaman niyo ang isang masaklap na lihim. Hindi ko anak si Risa. Nalay pang ina mo noon, Jonah. Ang ama ni Risa ay isang kriminal at ngayon ay nabalitaan kung nasiraan na daw ng ulo at nasa mental hospital. Kapwa natigilan ng dalawang babae sa narin. Sino ba ang ama ni Risa, Papa? Tanong nito. Si Luis Duran, ang pinaka-notorious na kriminal. Pabalik-balik sa kulungan ng animal na yun at itong huli ay nabasa ko sa dyaryo. Na nabaliw daw. Siya ang ama ng batang nasagasaan mo at napatay, Risa. Nilapitan ni Soren si John. Sarili mo palang kapatid ang nabiktima mo. Hindi nagsalita si John. Nakapokus ang kanyang pansin kay Risa na nag-iba ng timplada ng mukha. Nagsasabar din pala ang ama mo sa kasamaan mo, sabi ni David na pinukulan ng masamang tingin si John. Nice to hear that. Hindi pinansin ni John ang sinabi ng ama. Si Risa ang hinarap niya. What do you feel now, Risa? Bali ni John sa kapatid. Hindi mo pa ba aaminin na isa kang impostor? Hinawakan ni David ang anak at manugang sa braso. Tayo nang umuwi. Huwag ninyong pansinin ng isang yan at baka pati tayo ay mahawa sa pagkasira ng ulo niyan. Malungkot na sinundan ni John ng tingin ng tatlo hanggang sa parking area. Hindi siya nagtangkang sunod sa mga ito. Nilingon siya ni Soren at may nakasungaw na awa sa mga mata nito para sa kanya. Ewan ko ano ang sinabi nito sa kanyang ama at binalikan siya. Baka naman isipin mong masyado akong malipit sa iyo. Sabi nitong inabutan siya ng pera. Panggastos mo habang hindi ka pa nakakahanap ng trabaho. May kotse ka naman, hindi ka mahihirapang maghanap ng mapapasukan. May luhang sumungaw sa mga mata ni Jonah nang tanggapin ang perang ibinigay ng ama. What a surprise! Bulalas ni Edmund nang makita si Jonah. Sadya niya itong pinuntahan sa ospital at tama-tama namang pauwi na ito. Nasa lubong na ito sa lobby. I just want to say thank you dahil hindi kita napasalamatan nung araw na hinatid mo sa bahay ang pera, sabi ng dalaga. At saka para rin ipalam sa'yo na patay na ang lola ko. What? Gulat ang reaksyon ni Edmund sa narinig. Pinasok kami ng magnanakaw at nakuha ang perang ibinigay mo. Pumuntong hininga sa Edmund at saka umiling-iling. In-report na ba ninyo sa mga pulis ang nangyari?
I don't know if my father did it. Sagot ni Jonah sa malungkot na mukha. Pinalayas na niya ako sa mansyon. Nandun na kasi si Soren at Risa. Hayan ka na naman. Kailan ka ba titigil sa pagsasabing ikaw si Jonah? Kahit ganito ka, Risa, ay mahal naman kita. Tigilan mo na yung gimmick mo. Inakbayan si nito. Tara sa bahay, doon ka na tumira. Total ay katulong na naman ang kasama ko doon. Natuklasan ni Jonah ang isang bahagi ng pagkatao ni Edmund na nakakainlab. Masyado pala itong romantiko at maalalahan. Master sa kusina. Hindi na ito iniaasa sa katulong pagluluto ng kanilang pagkain. Tuwing kumakain sila ay may bulaklak sa center table. Ang kwartong inuukupan niya ay hindi nito nakakaligtaan ang lagyan ng bulaklak. Tuwing uwi, ito ay palagi itong may dalang pasalubong sa kanya. Kumusta ang araw mo? Madalas na itinatanong ito sa pagbungad niya sa pintuan. Hindi ka ba naboboard dito? Hindi ang madalas na isinasagot niya, pero ngayon ay sinabi ang naboboard na nga siya dahil nahihiya na siyang palagi na lamang siyang nasa bahay. Ipasok mo na lang akong assistant mo sa ospital. Ayoko kasing mag-apply sa iba dahil wala akong choice kundi gamitin ang identity ni Risa, which I really hates to do. Kahit saan ka pumasok kaya hanapan ka talaga ng identity, kahit nasa ospital na pinagtatrabahuhan ko. Pero hindi ba't malakas ka dun? Walang palakasan doon, Risa. Kung gusto mo, ibubuksan ko na lang uli ang jeweler shop ko at ikaw magmamanage. Gusto mo? Sige. Ngumiti si Jonah at niyakap ang lalaki. Inihatid sundo ni Soren si Jonah sa jeweler shop araw-araw. Lagi silang kumakain sa labas tuwing uwian. Nanonood ng sine at namamasyal. Hindi tuloy namalayan ng dalaga na nahuhulog na pala ang loob niya sa binata. Nakalimutan na niya si Soren. Pero nangyari yun dahil sa kagustuhan niyang lumimot sa pag-ibig. Nasa isip niya imposible na niyang mabawi. One day I'll prove to them na hindi ka kasing sama katulad ng inaakala ni Larissa. Naliligo sila sa swimming pool nang sabihin iyon ni Edmund. Mapait siyang ngumiti. Ang gusto kong patunayan sa kanila ay kang katotohanan ako si Jonah. Pinagmasdan siyang mabuti ni Edmund. You're always complaining it. Lumungkot ang mukha nito. You know, Risa, hindi kita mamahalin ng ganito kung ikaw si Jonah. Tumalikod ito sa kanya at nakita niya ang tattoo sa likod nito. Larawan niya ni Risa. Maraming beses yung nakikita yun, ngunit ngayon lamang siya nadama ang pagsiselos. Marahil ay nalipat ng pag-ibig niya para kay Soren sa taong ito. At bakit hindi? Sa araw-araw itong nakakasama niya, ang nag-iisang tao nagpapakita sa kanya ng pagmamahal itong mga sandaling wala siyang masusulingan. Alam ko na mahal mo si Soren, Risa, at ang lalaki niya ng dahilan kung bakit gusto mong maging si Jonah. Humarap sa Edmund sa kanya at nakita niya ang luwang sumungo sa magkabila nitong mga mata. Hindi mo gamagang ibaling sa akin ang pagmamahal mo sa kanya. Total ay pag-aari na siya ng kapatid mo at kahit anong gawin mo, hindi na siya magiging iyo. Niyakap ni Jonah ang binata. Huwag mong ipakita sa akin na sasaktan ka dahil nalulungkot ako. Nangislap ang mga mata ni Edmund sa narinig. Ibig bang sabihin niya na mahal mo na ako at hindi na pa nakabutas katulad ng una? Tumango si Jonah. Joel, ikaw nga ba? Hindi makapaniwala si Jonah na ito nga ang lalaking kaharap niya. Ako nga, Jonah, at nandito ako para tulungan kang ipalam sa kanila kung sino ka talaga dahil hindi na kaya ng konsensya ko ang pakikipagsabuatan ko kay Risa. Sabi ng lalaki sa malungkot na tinig. Pumuntong hininga ang dalaga. Bakit ngayon mo lang naisip ang pagtulong sa akin? Ngayon pag nakakulong na ako sa pagkatao ni Risa at hindi ko na gustong lumabas pa. Nangunot ang noon ni Joel. What do you mean? I'm falling in love to Edmund. Nakikita mo na siya, diba? Ikaw ang ginamit na ni Risa para pasakitan siya. Are you sure na gusto mo na ang katayuan mo ngayon? Paniniyak na tanong nito. Babalik na kasi ako sa state at malabong makabalik pa ako dito. Kapag naroon na ako ay wala nang makapagpapatunay na ikaw si Jonah. Naguguluhan ng dalaga. Hindi malaman kung anong gagawin. Mag-isip kang mabuti, Jonah. Oras na magbagong desisyon mo ay alam mo naman kung saan ako pupuntahan. Sa laboratory ko. 1 month na lang, Jonah, at babalik na ako sa States. Nakalis na si Joel pero gulong-gulo pa rin ang isip ng dalaga. Kung kahayaan kong maging ganito na lang habang buhay, ay masaya naman ako at ganun din si Risa at Soren. Sabi ni Jonah sa isip. Hirap na ako, Soren. Sabi ni Risa sa tinig na hindi halos marinig ng kanyang asawa. Nakatalikod siya dito at umiiyak. Nang hindi nagsalita ang lalaki ay hinarap niya ito at inuga sa balikat. Magsalita ka. Singhal niya na humahagulhol ng iyak. Ano bang problema mo? Tanong ni Soren nagkasalubong ang kilay. Ito ang problema ko. Itinuro ni Risa ang kaliwang bahagi ng dibdib. Punong-puno na ito. Hindi ko na matitiis ang pandidedma mo sa akin. At ano ngayon ang gusto mong mangyari? Tanaw ni Soren na inapang pinanunood na TV. Ayoko na. Suko na ako. Maghiwalay na tayo. Matagalan niya itong plinano ngunit lagi siyang pinipigil ng takot na baka hindi niya kayang mawala ang asawa. Pero naisip niya na kahit kasama nito ay wala pa rin kwenta. Ang puso naman ito hindi niya pag-aari. Noon pa niya nararamdaman na wala itong pag-ibig sa kanya.
Nadadaya niya ang mga ito ngunit hindi ang puso dahil batid niyang kahit nasa kanyang mukha ni John ay hindi pa rin siya tumakuhang mahalin. Well, that's fine, sabi ni Soren at tumango-tango. Really fine? Mataray na wika ni Riz. You can move out of her anytime you want dahil sawang-sawa na akong makipagtabi sa isang taong animo poste. Walang init. Kagad na nagligpit ng mga gamit si Soren sa narinig. Ilang sandali pa'y may bitbit na itong bag. Sige, umalis ka na. Pagtataboy ni Riz na napigil ang paghipit. Nasugatan ang puso niya, lalo na ang kampanyang pride. Hihintayin ko muna ang pamamu. Tao naman akong pumasok dito kaya kailangang tao rin akong umalis. Pamabara sa kanya ng asawa. Sa sala mo na siya hintayin. Nang makalabas si Soren ay pabalibag na isinanaran ni Lisa ang pinto. Kasunod na ay sumubsub siya sa upang hindi marinig ang kanyang hagulon. Talo ako sa'yo sa lahat ng bagay, Jonah. Lahat ay ginawa ko pero bakit ikaw pa rin ng palalo? Sa loob ni Risa. Para sa kanya ay napaka-unfair ng tadhana. Namuhunan siya ng malaki at halos isang lala niya, pati ang kanyang kaluluwa kay Satanas. Gumawa siya ng kasalanan maging kanya lamang si Soren, ngunit wala siyang napala kundi ang loob. Samit, bulalas ni Risa na hindi napigilan ng sarili. Umangon siya at dinampot ang flower with sa side table ng kanyang kama at saka ibinalibag sa dingding.